Saya-saya ng tugtog mga kapatid. Okay, kamusta? Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po sa inyo. Mga kaibigan kong OFWs. Ingat-ingat po kayo dyan sa ibang bansa. Kayo po ay mga bagong buhay na bayani. Anyway mga kapatid, nag-live po tayo ngayong gabi. Ngayon po ay January 27, 2024. Yan, malapit-lapit na pong mag-February, araw ng mga puso. Nag-live po tayo ngayon para tawag dito, tugunan ang inyong mga katanungan, mga iniiwang comment sa aking YouTube. Comment box sa aking YouTube channel, AB Amazing Vlog. Yan. Tungkol po sa mga tawag dito, mga iniiwan yung mensahe, pamamagitan po nito ay baka kayo ay masagot ko, matugunan ang inyong mga katanungan. Unahin po natin yung mga ilan-ilan lang sa aking nababasa doon. Madami kasi. Ang hirap naman kung ubusin natin yan. Hindi natin matatapos yun. By the way, palakpakan muna natin ang ating mga sarili. Bago po tayo magsimulang sumagot sa inyong mga katanungan, ay samantalahin ko na muna ang pagkakataong ito. Thank you so much. Ako muna ay magpapasalamat sa inyong lahat, sa mga followers ko and subscribers, sa mainit ninyong pagtangkilik, pagsuporta sa aking YouTube channel. Thank you so much po sa inyong lahat. God bless you all. Sana po ay pagpalain po tayo sa ating paghahayupan, sa ating araw-araw na buhay, sa ating farm. Yan. Unahin ko na po yung tungkol sa isang katanungan about feed formulation. Doon po sa nagtatanong kung saan nakikita yung mga protein content ng mga sangkap tulad po ng mais, yung mga sangkap na ginagamit ko o ini-example ko lagi sa aking feed formulation like corn, like BSFL o black soldier fly larvae, like Moringa oleifera leaf flower o malunggay flower. Yan. Ang tawag dito, ang Madre de Agua o Tricanthera gigantea. Ano pa ba ang aking mga ginagamit? Yung cassava leaves, ayan, cassava leaf flower kung tawagin. Yung kasi yung mga kaibigan, ang protein content ay base lamang yan. Binase ko po yan sa mga research ko. Sa mga gumawa ng research niyan. Doon po natin binabase yan sa mga nabasa ko. Kaya po, nakukuha natin yung mga protein content. Unahin ko na po ang mais. Ang mais po ay ang ginagamit ko po dyan ay 9% protein. Actually po mga kapatid, meron din 8.5 yan, may 11 pa nga eh. Kaya kinuha ko yung average niya sa 9% na lang na protein. Yan po, sa mais po yon, sa corn. Corn flour po sabihin ng corn flour, yung dry matter na po yon, yung nabilad na. Yan. Number 2 po yung BSFL o black soldier fly larvae. The same po, ang iba naman po niyan ay lumalampas ng 50%, may 56, may 60 pa nga, o may 45. Kaya kinuha ko yung average niya, kaya ang ginagamit kong protein content ng dried BSFL o dried black soldier fly larvae ay 50%, 50%. Yan mga kaibigan. Based po yan sa mga research ng mga sa researcher. Nakakapilipit ng dila. Basta sa mga nag-research niyan mga kapatid, lahat po yan ay tawag dito legit. Kaya kinuha ko po yung average noon. Kaya 50% in dry matter ang protein content ng black soldier fly larvae. Number 3 po, yung malunggay o Moringa oleifera leaf flower. Yan. The same din po, iba-iba din po ang base sa mga nag-research niyan, iba-iba din ang protein content na kanilang napatunayan dyan. Kaya po, the same sa mga aking na-research, kinukuha ko po yung average protein yan. Kaya ginagamit ko po dyan ay 31.50 o 31.50%.
Yan po ay sa malunggay, sa moringa, aloe vera, leaf, flower. Lahat po ng babanggitin kong materyales, dry matter po ito flower. Ibig sabihin, tuyo siya, pulbos. Yan. Then, ano pa bang ginagamit nyo? Yung cassava leaf flower, yung dahon ng cassava. Yan naman po ay may 21% na protina. Same din, iba-iba din ang protein content. Depende sa mga nagre-research niyan. Kaya kinuha ko din yung average protein niya na 21%. Yan po sa cassava leaf flower, yung cassava leaves na pinatuyo. Lahat po naman yan ay may separate video ako kung paano pinaprocess yan, paano ginagawang flower. Okay? Ano pa ba ang Trichantera gigantea o yung Madre de Agua? Yan naman po may 18.21%, 18.21%, 18.21. Yan naman po ang protein content niyan. At kinuha ko din ang average niyan sa mga madaming mga nag-research niyan. Iba-iba din po kasi ang lumalabas na protein content sa kanilang mga na-research. Kaya kinukuha po natin yung average niya. Kaya lumabas na 21%. Yan. Ano pa bang aking ginagamit? Yung Copramil. Yan. Sa aking ginagamit yan. Pero remember reminder ko po sa Copramil, yan po ay maximum of 10% lang po ang ating inclusion dyan ha. Sa sisiw o sa starter, 5%. Sa layer, 15%. Sa grower, 10%. Maximum of 15 pala doon sa sa paitlugin mga manok. Kasi mataas po ang fiber content ng Copramil. Mahirapan pong matunaw yan sa intestine kung madami ang inclusion natin. Okay, ang protein content niya naman ay 22.40%. Yan po ang protein content ng Copramil. Yan. Ano pa bang aking ginagamit? Actually, yan yung iba kasi hindi ko na siya pinupukusan kasi lalo yung mga soya, mga iba pa mga fish meal. Kasi unang-una mahal po yon at mahirap hanapin yon. Yung ang mga pinupukusan lang natin ay yung mga easy to provide. Pwede nating itanim, pwede nating alagaan. Doon tayo nakapokus dahil tayo nga ay organic farming. Meaning tayo yung magpo-provide, tayo ang gagawa ng mga raw materials natin, yung mga materialis natin bago natin i-apply sa feed formulation. Okay, ulitin ko po, corn, ay isa pa pala, yung cassava root meal. Yan, yung laman ng cassava, ginagamit ko din yan. 6.42% ang crude protein yan. At may isa pa pala, kung muntik pang makalimutan, yung rice bran o darak. Yung pino po D1. Pino po yon. Huwag po tayong gagamit ng mga malalaking particles ng rice bran o yung darak. D1 po yung pino po yon. May crude protein naman yan o protein na yan na 9.50%. Ulitin ko, aking mga ginagamit corn na may 9% protein. Rice bran o darak na may 9.50% na protein. Ang cassava root meal o yung laman ng cassava ay may 6.42% na protein. Ang BSFL o black soldier fly larvae na may 50% na protein. Malunggay o moringa o aloe vera leaf flower ay may 31.50% na protein. Yung cassava leaf meal ay may 21% na protein. Then ang Trichantera gigantea o yung Madre de Agua na may 18.21% na protein. Yan po ang mga rutina nila. Sana po ay nasagot ko, kaibigan, yung iyong katanungan. Based yan sa mga research nila, hindi yan based sa akin. Hindi ko yan kinamba. Sa mga research nila yan, kinukuha lang natin yung average yan. Okay? Ano ba bang katanungan na aking alala? Okay, feed formulation pa rin. Yung tungkol naman sa pagkuha ng rutina ay ng amino acids ng mga sangkap. Actually, discuss ko na ito.
may separate video naman ako pero ikikwento ko pa rin. No? Yung amino acids po tulad ng mga essential amino acids na which is kailangan nating i-provide dyan o isama yan sa ating mga sangkap kasi kaya nga siya essential. Kailangan dahil hindi yan na i-provide ng katawan ng mga alaga nating hayop tulad ng manok. Tulad ng arginine, methionine, lysine, histidine, leucine, isoleucine, threonine, tryptophan, valine, cysteine. Yan pong mga yan, hindi sila na ipoprovide ng katawan ng manok. Ang ibang amino acids po, wala na pong problema doon kasi yun ay naipoprovide ng mga glycine na yan, mga kung ano-ano pa man. Kayang i-provide yan ng katawan ng manok. Pero yung mga essential amino acid, hindi po yan na ipoprovide. Kaya kailangan nating malaman yan kung ilang grams ba ang nakapaloob doon sa sangkap na ating ginagamit. Ngayon, tumbukan natin ang katanungan, paano ba nalalaman yung amino acids sa sangkap? Ulitin ko, may separate video na ako niyang kaibigan, pero ikikwento ko pa rin ito. Una, doon sa sangkap, kukunin muna natin yung protein content. Example, sa malunggay, ang protein content yan ay 31.50%. Kung ilang pounds po ang malunggay, multiply mo sa kung ilang pounds ang inclusion o rations ng malunggay doon sa feed formulation mo. Kung example, 7 pounds ang rations mo sa malunggay, multiply mo yan sa protein ng malunggay, protein content niya na 31.50. Ang lalabas doon na sagot, i-multiply mo ulit yon sa kung ang example lang hinahanap mo lysine. May di ko lang niya nasa aking libro yung lysine content ng malunggay. Meron po tayong breakdown yan. Multiply mo ulit doon para makuha natin yung lysine content na nanggagaling sa malunggay. Ang malunggay po ay yan ang pinaka-the best na materyales sa feeds. Dahil po, nandiyan yan po, mataas ang protina, yung vitamins and minerals, nandiyan dyan. Fast-soluble vitamins like vitamin A, D, E, and K, nasa malunggay po yan. Yung water-soluble vitamins, yung mga vitamins o vitamins B complex, yan. Ando doon po sa malunggay yan. Okay? May separate video tayo ng kaibigan. Panoorin mo na lang. At comment ka ulit, bibigay ko sa iyo ang link noon para masundan mo lang mas maayos. Yan kasi medyo mahabang proseso yun eh. Kaya hindi ko may kwento dito ng mas maayos. Maigi yung nakikita mo habang sinusulat ko para masundan mo. Alright? Isa pang naalala ko tungkol naman sa black soldier fly farming. May nag-comment sa akin kanina lamang, sabi niya, "Sir, bakit hindi ho nangingitlog pa ang aking mga fly?" Ganito yung kaibigan, ang mga possibility kung bakit diyan nangingitlog. Una, baka mangilan-ngilan pa lang yung fly doon sa lab cage o sa kulungan mo. Ngayon, speaking of kulungan, unahin ko muna ang kulungan na yung setup, baka mali yung setup natin. Ang black soldier fly po mga kapatid, nagiging active po ang meeting niyan, saka sila nagko-copulate tuwing sila ay tatamaan ng init o sinag ng araw between 11 AM to 2 PM. Kailangang naaarawan sila. Dapat yung lab cage natin tinatamaan ng araw sa mga oras na yon. Yan. Then, baka sila ay dehydrated, kailangan natin lagyan ng inumin yan. Kumuha ko po tayo ng isang Tupperware, lagyan ng tubig, lagyan mo ng foam para ma-absorb yung tubig, para doon sila dadapo sa foam. Para makasipsip sila ng tubig, para hindi ma-dehydrate. Yan ang mga possibility kung bakit di sila nangingitlog, di sila magiging aktibo. Then, dapat yung kulungan nila po ay may halaman yan, mga greens, o mga green leaves. Dahil din po sila nagmi-meeting, yan po sila nagliligawan, kumbaga. Then, magko-copulate na sila. Mangingitlog na yan after a day.
Yan po yun, yung mga possibility pong titingnan natin. Tayo po ay nag-aalaga ng black soldier fly. Pero kung iilan-ilan pa lamang ang fly doon sa iyong love gauge, huwag niyo muna silang madaliin, hayaan mo muna magpadami sila. Hindi pa po itlog yan. Malay mo, wala pa yung female o wala pa yung male, kaya hindi pa sila makakapag-populate. Alright. Ulitin ko. Very important yan na naaarawan sila, tinatamaan sila ng araw. Yan. Between 11 a.m. to 2 p.m. Yan sila aktibong-aktibo. Number 2, dapat may inumin sila para hindi ma-dehydrate. And number 3, dapat may halaman doon sa loob. Or kung mayroon kang artificial na halaman na kulay green, pwede din po yun. Yan po ang gustong-gusto ng mga yan. Alright? Ano pa ba? Daming mga comment doon. Hindi ko na tuloy maalala yung iba. Anyway, mga kapatid, medyo tumatagal na tayo. 3 lang nasagot ko, ano? Dami nung ating sasagutin, pero himay-himayin po natin yan. Unti-unti natin yan. Sa muli po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ako po muna ay mag-iiwan sa inyo ng magandang gabi at ingat-ingat po kayo palagi. At thank you so much po ulit dun sa aking mga subscribers and followers sa mainit ninyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Thank you so much. My name is June Bobby Seriola ng AB Music Vlog. Bye-bye!